Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today. Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, third, and fourth reading. Third and fourth reading po talaga yung sana ay napanood nyo na. At yung ating first reading kanina bago po kayo tumalon dito sa second reading of the day. Also, ininsensuhan ko din po at ilalabas ko din po yung ating yung insenso na kung saan po talaga ay talaga pong ilalabas po natin ito yan dahil sa dami po nang nag-request. Talaga pong kailangan ko po yung ilabas ulit para mabuo daw po nila yung 7 days na ating yung ating 7 days na gusto nila pong buuin yung pakonsensya at pagpapalambot ng puso ng inyong mga persons. Okay, wag niyo din pong i-skip ito dahil dito po ako kumukuha ng energy sa lahat po ng aking binabasahan. Gustong-gusto ko po na kayo po ay aking mabasahan, kaya talagang kinukuha ko po yung or meditate ko din po yung energies nyo habang ako po ay nag-reading, no? Gustong-gusto ko po talaga na mapanood nyo po lahat ng ito dahil lahat po ito ay talagang pinaghihirapan po nating basahin. Gusto ko pong mapanood nyo po lahat ng mga readings natin. Mga readings po natin, ay mapanood nyo po lahat dahil talagang ito po ay ating mga pinaghihirapan. Talagang ina-analyze po talaga natin based sa pagkatabi-tabi, upward or reverse at yung mga katabi. Talagang tayo po ay nagko-concentrate at nagpo-focus po para atin pong mabasa ang lahat ng mensahe na para po sa inyo. Okay, pili na po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Ang makikita ko po dito, maybe ang taong pong ito ay walang-wala nung araw, no? Ikaw po talaga ang sumuporta sa kanya, nagmahal sa kanya, pero nung siya po ay biglang nagkaroon, ang pakiramdam mo po ay bigla po siyang nagbago sa iyo, bigla po siyang nagbago, bigla po siya talagang totally parang lumaki po ang ulo niya, no? Pakiramdam niya po ay parang hindi niya po ikaw kailangan, parang nagmalaki po siya sa iyo at talagang parang ibang-iba na po ang pakiramdam mo sa taong ito. Bigla po siyang nanlamig, para po siyang nanlamig, para po siyang nag-iba, parang hindi mo na po daw siya kilala, parang hindi na po siya yung iyong taong nakilala, Talaga ang laki po ng changes niya. And so far, naramdaman mo na emotionally, immature pa rin ang taong ito. Emotionally, hindi mo pa rin alam kung ano ang nangyari dito, Sa totoo lang, there is this coldness, May coldness tayong nakikita and somehow may pagka-bitter din tayo. May pagka-bitter talaga ang taong ito, Nasaktan ka po dahil hindi mo akala mo ikaw ay kanyang na-appreciate, akala mo ikaw ay kanyang
Akala mo ikaw po ay kanyang parang mahal, no? At inaalagaan, iniingatan, ina-appreciate niya lahat ng tulong mo. Pero nung pakiramdam mo, nung walang-wala siya, talagang napakabait niya. Pero nung siya ay nagkaroon, maybe dati wala siyang trabaho, ikaw lahat, bigla siya nagkatrabaho, parang nag-iba po, no? Para po siyang nawala sa ulirat, no? Para po siyang nawala ng direksyon, dinivert niya po sa ibang bagay, yung kanyang atensyon, yung lahat ng pangako, pangarap yung dalawa ay napako, no? Kaya ito pong taong to, sa nakikita ko po talaga ngayon, ay naiisip niya po yan lahat, no? Yung mga happy memories, yung lahat ng tulong mo sa kanya, now, naiisip niya po yung lahat, no? Sa totoo lang, ito pong taong to ay nababalisa, no? Araw-araw, parang araw-araw niya pong naiisip lahat ng pagiging rude niya sa'yo, lahat ng mga nagawa niya sa'yo, parang piniplay po sa isipan niya, no? Talagang patuloy po yung iniisip-isip niya at hindi po talaga siya mapakali, no? Hindi siya mapakali, para siyang nababalisa at talaga naman po, no? Naiisip niya pa ulit-ulit lahat ng parang rewind sa isip niya, lahat ng mga ginawa niya po sa iyo, no? Para po siyang na-trap, no, sa sarili niyang kalokohan, na siya rin po ang binabalikan ng, sabi ko nga, ng konsensya niya, no? I think this is also a continuation of the first reading a while ago, no? Para pong nagre-rewind sa kanya, para pong everyday, parang di niya alam ba't siya nininervyos, bakit po siya stress, nababalisa, para po siyang gusto niya sumigaw, gusto niyang ilabas lahat ng sakit, gusto niyang ilabas lahat ng stress na nararamdaman niya. Pero to be honest with you po, para po siyang nahihirapan na hindi niya po maintindihan. Naging impulsive daw po siya sa mga bagay-bagay. Kaya ngayon po, ang taong ito ay nakakaramdam ng too much stress, balisa. Talagang sabi ko nga po sa iyo, balisang-balisa ito sa mga nagawa niya sa iyo, no? At talagang hindi po ito titigil at talagang ito po ay nababalisa. Kung malalaman niyo lang po yung kanyang pakiramdam, sa totoo lang po ay talagang hindi po siya matatahimik, no? Para siyang paggising niya pa lang sa umaga, balisa na siya. Pagkatapos po, siya po ay parang aligaga na hindi mo maintindihan, no? Siya mismo sa sarili niya, hindi niya po maintindihan. Bakit po ganyan yung pakiramdam niya, na para siyang binabalikan ng kahapon? Ay, para po siyang binabalikan ng kahapon at hindi po siya matahimik, no? Talaga siya po ay aligaga. Dahil talagang rewind talaga sa isipan niya lahat ng mga maling nagawa niya sa iyo. Mahirap po kasi yung gano'n yung hindi mo po maiwasan na parang ayaw mo nang isipin, gusto mo na pong tanggalin sa isipan mo, pero nahihirapan ka po talagang isipin at tanggalin sa isipan mo kasi talagang kinuusig at talagang yung konsensya niya po ay nandun, yung patuloy pong pumapasok sa isip niya kahit na po na ayaw na niya, pero pasok pa rin po ng pasok sa isipan niya po yung mga nagawa niya po sa iyo na hindi niya po naman daw gustong maisip, no? Parang gusto niya na nga po iwaglit sa kanyang isipan at totally gusto niya na pong makawala, no, sa kanyang iniisip, no? Talagang siya po ay nakakaramdam ng matinding dagok sa kanyang buhay, no? At talagang sa nakikita ko po dito ay hindi po ito natatahimik, no? Talagang nahihirapan po siya at talagang sa nakikita ko po ay talagang sa mga susunod na araw po talaga hindi pa rin po ito matatahimik. Patuloy pa rin po siyang mawawala sa kanyang sarili at mabubwisit dahil ikaw po ay pasok pa din ng pasok sa kanyang sarili, no? Pasok pa rin ikaw daw ng pasok sa isipan niya, sa sarili niya, at talaga pong siya ay naiisip ka niya. Ayan, no, yung teamwork, collaboration nyo, yung mga magagandang nagawa mo sa kanya po ay patuloy na
nagre-rewind sa isipan niya at hindi niya daw po alam bakit wala po siyang peace of mind, no? Para po siyang sasabog, no? Para po siyang anytime, naku, parang iiyak na lang po ito na ayaw na niya, pagod na daw po siya sa kakaisip. Kasi po siya po ay naging selfish, naging makasarili, self-centered, no? Immature, talagang. At may pagkaseloso pa to, no? Sa'yo, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganito. Pero siya, pwede lahat, no? Kaya ito pong taong to, sabi ko sa inyo sa araw na to, at sa mga nakaraang araw, at sa mga susunod na araw, patuloy pong magre-rewind sa isipan niya lahat ng kabutihan mo na sinayang niya. There will come a time that this person, hihingi po sa iyo ng tulong ito, no? Dahil siya ay makakaramdam ng fear, sadness, and loneliness. Hindi po talaga siya matatahimik. Siya po ay talagang mag-iisip, no? Talagang sa nakikita ko po sa kanya, ay gusto niyang ibalik yung control sa sarili niya, no? Nagiging defensive na nga ito, no? Dinidepensahan niya nga yung sarili niya sa sarili niya mismo. Para na po itong buang. Para na po itong nababaliw. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mahirap po talaga yung ayaw mo nang isipin, pero patuloy pa rin po yung isipan niyang nag-iisip, may sariling isip ang utak, no? Na talagang kahit anong gawin niya, siya po ay mag-iisip ng mag-iisip. Alam niya po na confused siya, alam niya po mali ang mga choices na pinili niya sa buhay. Kaya ngayon, siya po ay very, very, very confused. At hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, no? Talaga pong sabi ko nga po sa inyo, itong taong pong ito ay sobrang tigas, no? Matigas talaga ito. At hindi po siya, kahit gaano siya katigas, I tell you ha, kahit gaano po siya katigas, sinasabi ko sa iyo, there will come a time na lahat ng tuksong dumating sa kanya, pinagsisisihan o pagsisisihan niya, no? Kasi pakiramdam niya po, siya po ay kinarma ng dahil dyan. Kaya siya po ngayon ay nakakaramdam ng totally fatigued and exhausted, no? Exhausted po siya sa mga bagay-bagay at talagang hindi niya po alam kung ano po ang mga susunod sa kanya, no? Meron po siya, sabi ko nga po sa inyo, there will have a resentment, no, and desire to reconcile with you, no? Gusto niya pong mag-reconcile sa iyo dahil itong taong to, hanggang hindi kayo nakakausap, hanggang hindi mo siya kinakausap, there is this dissatisfaction. Deep inside may dissatisfaction and lack of inner joy. Hindi daw po siya maging masaya dahil po sa lahat din po ng nagawa niya, especially po sa iyo, no? Doon po siya talaga hirap na hirap sa sakit at talagang hindi niya po kaya na tanggalin ka sa isip niya kahit anong gawin niya. Yan po ang isa sa mga karma niya, no, na hindi niya po kayang tanggalin ang pagkatao mo, ang sarili mo, ang isipan niya sa iyo, no? Talagang ikaw ay maiisip nito araw-araw at guguluhin po talaga siya ng konsensya niya. Yan po ang ating second reading of the day. I hope kayo po ay naka-resonate. And if you do, can you please give me a like and comment down below and click the bell and click the subscribe button para updated po kayo sa ating mga latest uploads, no? And hindi po kayo mahirapang maghanap. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. Nandyan din po bago ang aking legit and official Messenger and FB account ay nilabas ko rin po ang fake na Lady Elena kung saan patuloy po siya nagme-message sa ating mga subscribers at tumitingin po siya kung sino ang mga talaga pong tumitingin po talaga siya kung sino yung mga potential. Teka, binasa ko po kasi yung
minessage yung isa kong subscriber dito ngayon niyo. Tumitingin daw po siya kung sino yung potential na pwede niyang mauto, no, at mahinga ng dollars, at kung sino din po yung kanyang pwedeng i-hack, no. Titingnan niya kung sino yung mga mukhang ewan ko kung ano po yung mga tinitingnan niya, kung sino yung mukhang ewan na gusto niya pong kausapin, ganyan, no. Pero ang tatalino po ng aking mga Lady Elena family, no, hindi po nauuto. Kaya after nyo po siyang i-block, ay magkakaroon na naman po siya ng ibang mag-message sa nangangalan naman daw po ng mga doktor, ganyan, na magpapabalik ng inyong mga asawa na nawalang ganito. Ay naku po, no. Ay tapos daw po pagka halimbawa nakapagbigay sa kanila, i-block na daw po ng fake na Lady Elena na yan, o ng mga doktor kwak-kwak na yan. Okay? So please, mag-ingat po kayo, no? Binasa ko po ngayon kaya medyo tumahimik ako para related po talaga yung sasabihin ko doon sa sinabi po ng aking subscriber. Okay? And to all my Lady Elena, ever solid, faithful, and loyal Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat, at kahit nasang dupalo po ako po ay magbibigay sa inyo ng reading of the day. Kaya wag na wag po kayong malulungkot, ha? And thank you for not skipping ads. Tulong nyo na po yun sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, ang lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time. 2-3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, forgive yourself, and be grateful that we are still alive, that we are, parang meron tayong chance of, bumawi sa ating mga sarili sa lahat ng mga sorrows, ang pagkukulang natin sa ating mga sarili, pwede na po tayong bumawi. And of course, you also have to love yourself, because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magpabalik for our third reading of the day at fourth reading of the day. For the meantime, kayo po muna ay manood ng third and fourth reading na naiwan dahil kanina ko lang po siya na-upload. So, I hope na mapanood nyo po yan bago po kayo tumalon sa ating reading of the day. Okay? God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po, bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya, at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25
through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahak po lahat-lahat sa inyo. Mahahak po ang inyong mga personal details. Lahat po, lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.